Kamusta mga kapatid? At welcome back sa ating araw-araw na pagpapala. Ako po si Joshua Sebastian. Ngayong araw na to, ang ganda ng pag-uusapan po natin. Medyo controversial at may action ng konti. Kaya po makinig kayong maiging ito. Kailangan natin dito ng wisdom. Ganda ng pag-uusapan natin tungkol sa wise ruling ni King Solomon. Alam niyo po si King Solomon, anak po siya ni David, King David. Kaya po matalino ang tatay, matalino din ang anak. Buti na lang matalino ang tatay nito ni Solomon. Kaya siya din napasa sa kanya ang katalinuhan na galing sa Diyos. At ang kanyang panalangin nga sa kanyang buhay ay wisdom and knowledge. Ito po sa buhay ni Solomon, nagkaroon po siya ng challenge. Meron pong lumapit sa... Ito po, basahin na lang po natin. Makikita po natin yan sa 1 Kings chapter 3. Are you ready? Let's read. Verse 16 po tayo mag-start. Now 2 prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "Pardon me, my lord. This woman and I live in the same house, and I had a baby while she was there with me. The third day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the two of us." Ito na po. Siyempre, pag ikaw ang hari, ikaw ang nilalapitan para masolusyon yung mga problema sa mundo, no? May lumapit sa kanyang dalawang babae na dalawang buntis ng anak, pareho ng anak. Ito na po yung senaryo nila. During the night, this woman's son died because she laid on him. Naku, nadaga ng pangbata. Patay kang bata ka. Literal, namatay nga ho yung bata. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. Pambihira naman. Medyo pa yung pagkasalbahe pala isang babae. Ayan ma, huwag muna natin sila i-judge. Pakinggan muna natin yung storya nila. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son and he was dead. Kadiri naman. Ano ba naman naiisip ng mga unang tao, ano? Baka nangyayari din ngayon yan. May switching. Eto na, tapusin natin. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it wasn't the son I had born. Dami nating binasa doon, hindi pala niya anak, ano. Ito na. The other woman said, "No, the living one is my son. The dead one is yours." But the first one instead, "No, the dead one is yours. The living one is mine." And so argued before the king. Pambira naman tong dalawang to. Doon ka pa sa harap ng hari na nakipag-aaway. Ito nga po kasi trabaho ng mga hari, ano? Sila ang taga-husga kung anong dapat gawin sa mga sitwasyon. Ito po, medyo mabigat ang sitwasyon nito dahil tao na itong pinag-aawayan nila. So the king said, this one says, "My son is alive and your son is dead." While the one says, "No, your son is dead and mine is alive." Kala nyo, ha? Eto na. Si Haring Solomon, tandaan nyo, ang hiningi niya kay Lord ay wisdom. Kaya I'm sure, itong susunod na storya na to, maganda sagot ng hari. Eto na. With God's wisdom. Tingnan natin ang sagot ng hari. Then the king said, "Bring me a sword." Naku po mga kaibigan, mga kapatid. Espada na ang... Naku. Huwag sana. Eto na, titignan natin ang nangyari. So they brought a sword for the king. He then gave an order. Cut the living child in two and give half to one and half to the other. Naku po, patay kayong bata ka talaga. Itong dalawang babae na lumapit sa hari, yung isa, anak daw niya, yung isa, hindi daw niya anak. So, ang desisyon ng hari,
putulin na lang natin yan sa dalawa. Para pareho kayo, yung isa sa'yo, para wala lang away. Eto na po, ano kaya reaction ng dalawang babaeng ito? The woman whose son was alive was deeply moved out of love for her son and said to the king, "Please, my lord, give her to the living baby. Don't kill him." Awa dun sa bata. Buti na lang. Ano kayo sinabi nung isa? But the other said, "Neither I nor you shall have him. Cut him in two." Salbahe! Salbahe yung pangalawang babae. Sabi niya sa babae, "Naku, wag na po, Haring Solomon. Bigay niyo na lang sa kanya. Basta mabuhay lang yung baby." Yung isa, "Sige, patayin niyo na yan para pareho kaming wala." Sino kaya talagang nanay? Eto na, ako na-gets ko na eh. Then the king gave his ruling. Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother. Ha? Buti, walang hati ang nangyari. Nakita niyo yung wisdom ni Solomon from the Lord. Nakita niyo, no? Talagang sinabi. Pero critical yung desisyon na ginawa ni Solomon. Kasi nag-aagawan sila sa isang bata. So, paano natin malalaman kung sino yung totoong nanay? Ito yung kanyang wisdom. Hatiin natin sa gitna. Siyempre, yung nag-react, yung totoong nanay, huwag nyo nang hatiin yung anak ko. Bigay nyo na lang sa kanya, mabuhay lang yung baby. Pero itong walang pakialam, maraming kontrabida talaga sa buhay. Alam mo mga kontrabidang sa buhay natin? Wala rin pakialam yan. Maano lang. Buti, sumagot yung pangalawang babae. Sabi, sige, putulin natin para pareho tayong wala. Oh, alam na this kung sino ang totoong magulang ng bata. Kaya, ito, verse 28, when all Israel heard the verdict the king had given, they held the king in awe because they saw that he had wisdom from God to administer justice. Ha? Grabe yung storyang yun, ano? Ang hirap pala maging hari. Pero, ito ang lesson doon. King Solomon's story teaches us the lesson of the victory of truth over lies. Alam mo yung katotohanan, laging mananalo ang katotohanan. Lalong-lalo na may wisdom siya kay Lord. Kaya tayo, hingi tayong wisdom kay Lord muna bago tayo magdesisyon. Kung ano-ano na iniisip natin, hindi muna natin kinukonsulta si Lord. Madali, alam nyo mga kapatid, madaling magkonsulta kay Lord at madaling magdasal kay Lord. Hingi lang kayo, sabi ni Lord, please give me wisdom kung meron kayong mga decision sa buhay. Ito po, what are the character traits of Solomon? Solomon approached the Lord as a humble, obedient servant. Siyempre, mapagkumbaba ang haring ito. And he was rewarded for his meekness with a wise and understanding heart. Kita mo na, mga kapatid, hindi to religion sasabihin ko ha, relasyon sa Panginoon. Pag may relasyon ka sa Panginoon at lagi kang humihingi ng wisdom sa Kanya, nako po, ang layo ng mararating nyo. Yung mga desisyon nyo sa buhay, pagkasama ang Panginoon, perfect. Pero pagka ikaw lang nag-decide, sambalero, mahirap tsumamba sa buhay. Kaya dapat, pag ikaw ang mag-iisip, huwag ikaw. Kasama mo na si Lord. Tapos, connection kayo kay Lord. Para yung mga desisyon nyo sa buhay, sa business, sa pag-aaral, mga desisyon nyo sa maliit or malaki, kasama si Lord. Ito nga po, how to rule wisely over trials and decisions. Gusto nyo po ba malaman yon? Madaling-madali lang po. How to rule wisely over trials and decisions. Number 1, with a hearing heart, be a good listener. Hearing heart? Paano mo sasabing hearing heart? Wala namang tenga yung puso. Meron po. Nakikinig yung puso. Itong pusong tumitibog, pakinggan mo. Nakikinig yan, lalo na kung ang puso mo na kay Lord. Hindi yung puso mong lito.
Mahirap malito ang puso. Mamaya, makalimutan huminga. Alam nyo na kung sa pupunta doon. Masama yun. Kaya yung puso nyo, dapat nakikinig kay Lord. At ikaw din, maayos kang makinig. Be a good listener. Sa mga kaibigan mo, sa pamilya mo, sa mga katrabaho mo, kaklase mo, lalo na sa teacher mo. Be a good listener. Eto, kung may mga kapitbahay ka o mga kaibigan na may problema, nakikinig ka. Parang si King Solomon. Kung hindi siya good listener at nagpunta doon yung dalawang babae, o sige na, hanggatiin na. Ganun lang desisyon niya. Hindi na siya nakinig doon sa storya ng babae. Pero nakinig po siya. Kaya nalaman niya kung anong dapat gawin sa tulong ng Panginoon. Kaya be a good listener. Number 2, pray to God for wisdom, guidance, and understanding. Tatlo po yan. Wisdom, guidance, and understanding. Siyempre po, hingi mo tayong wisdom sa Panginoon. At humingi tayo ng guidance. Ganun po ginawa ni King Solomon bago siya magdesisyon. Doon sa senaryong iyon, napakahirap ng pagdidesisyonan niya. Bata, tao. Paano natin hahatiin tong batang to? Pero, nagdasal muna siya sa Panginoon. Lord, give me wisdom. Ginaid siya ni Lord at naintindihan kung paano isolve ang problema. Ang galing, ano? Wisdom muna, guidance, at understanding. Number 3, ito po napakaganda. Answer wisdom with authority. Para si King Solomon, nung sumagot siya, hindi naman siya nag-daw, or siguro, or baka. Di ba, may nagtanong, so ano pong gagawin natin? Kung sinagot ni King Solomon, hati na lang kaya natin daw. Naku po, paano ka paniniwalaan? May daw ka. May duda pa. O kaya, King Solomon, tulungan nyo kami. O sige daw, baka matulungan ko kayo siguro. Naku po, hindi. Ang hirap sumagot nang hindi ka sigurado. Kaya bago ka sumagot, maging sigurado ka muna, humingi ka muna ng wisdom kay Lord. Para yung sagot mo sa mga tanong mo, sa mga problema, sa mga sitwasyon, at sumagot ka ng buong buo. Wala nang pagdududang kasama. Kasi alam mo ni sasagutin mo eh. Alam niyo, pagkakasama niyo si Lord, laging tama ang sitwasyon. Laging tama ang kasagutan. Dahil si Lord na to eh. And answer wisdom with authority. Maging sigurado ka sa iyong sagot. Amen? Sa storya nga po ni King Solomon at sa sitwasyon na nangyari sa kanya, merong dalawang sitwasyon ang lumapit. Isang buhay, isang patay. Kaya lang, may isang buhay na pagdidesisyonan. Mahirap po ang magdesisyon kung hindi nyo kasama si Lord. Pero kung magdidesisyon kayo sa buhay ninyo, sa pamilya ninyo, sa business, sa pag-aaral, kung ano man yung desisyon ang gagawin nyo sa buhay nyo, kailangan at dapat kasama ang wisdom nang gagaling kay Lord. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa araw na ito at humihingi po kami ng wisdom and knowledge na galing po sa inyo. Sa aming mga desisyon sa buhay, sa aming mga desisyon sa pang-araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Can you please repeat this prayer after me? Say, Lord, I pray that I set my actions right. Starting today, I will put my faith and trust in you, Lord, and ask for wisdom and knowledge in all situations. I will be kind to myself with the help of the Holy Spirit, that only compassion and mercy flow to my life. May my personality show humility and love. Jesus Christ, thank you for giving your life for me. Can you say this? Say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. Thank you, Jesus, because this is the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po, God bless you and praise the Lord.